Kuya, saan po yung ano natin? Destinasyon? Ikot lang po ba to sa ano? Paikot lang. Ikot lang po. Ano nga po ulit kuya, pangalan mo po? Danilo Gonzales. Danilo po Gonzales. Tapos siya po si Rambo. Ilang taon na po si Rambo? 8 years old. 8 years old. Mga ilang taon po kuya ang buhay ng kabayo? Ang buhay ng kabayo, bali 35 years. So ang bata pa pala ni Rambo. Ano po? May iba po ba kayong kabayo o si Rambo lang po ba? Si Rambo lang. Every ano po, ay ilang oras po magsisimula ng 7 a.m. Ang uwi namin 6 or 7 p.m. 6 or 7 ang tagal. So, may mga pahinga naman po ba in between nun? Malaki na ng pahinga nila dahil pagka walang pasahero, andyan lang silang nakahinto, kumakain, ganyan. Mga isang araw po, ilan po ang nakikita nyo sa buong araw po? Hindi pare-pareho. Kung minsan maganda ang dating ng pasahero, minsan wala din. So, sakto naman po ba? Mahirap po ba i-maintain ng kabayo? Hindi naman. Dahil kasi ang pagkain niya dito lang din sa atin. Yung mayroong katabi kami na gawaan ng tukwa at mayroon din na de-deliver sa amin ng mga damo at saka darak. Kulot. Darak. So, yun na lang po pala kinakain niya. Murang nga lang. Oo. Bali, ilang putahir ng kinakain nila. Mga putahe. Iba-iba. Mayroong pulot, darak, sapal, damo. Bali, 4. Minsan, mayroon pang inilalagay na vitamins na pagkain yung kagaya ng Enerton. Parang pagkain ng manok. Kayo po kuya pala, ilang taon na po kayo nagkokotsero? Kung ako naman, matagal na rin ako nagkukutsero dahil nagsimula pa akong mangutsero ng 1978. 1978, ang tagal na. Mga ilang taon na kayo nun kuya? Bali, ang taon ko noon, 17. Bata pa lang. So, pamilya niyo talaga kuya? Nagkokotsero talaga kayo sa pamilya niyo o ikaw lang? Oo, yun lang ang ko. At dati mayroon kaming mga 2000 nagkaroon ako ng kabayo na 2. Nasaan na po yun kuya? Nawala na yun kasi nung time na 2005 nawalan ako ng tirahan ng kabayo kasi yung inuupahan kong bahay ng kabayo ginawang kwarto na tirahan ng mga tao. Kaya nung mawala yun, ibinenta mo yung kabayo. Oo, binenta ko yung aking kabayo. Yung mga magulang nyo din po dati, din sila. Saan ka po natuto? Hindi. Ang mga magulang ko, sila, nasa bukid. Mga nagsasaka sila. Hindi ka po taga dito sa Maynila, kuya? So, napunta ka lang dito? Napadpad lang ako rito na nakipagsapalaran kasi nung time na ako'y nagtampo sa isang kapatid, nag-stowaway ako kaya nakarating ako ng Maynila. Marami akong narating sa magiging binata ako. Ba't niyo po pinili maging kutsero? Kasi itong kutsero madaling pagkakitaan, saka isa pa, araw-araw hawak mo oras na kinakailangan sa hawak mong pera, matuto kang humawak at matuto kang magigpit. Ganyan. So, ang niikot nyo lang po ba? Palagi lang pong Intramuros? Oo, laging dito lang. Minsan, mayroong pasahero na gustong makarating ng Chinatown,
kung punta din kayo doon. Nakakarating din kami ng Chinatown. Minsan gustong makarating ng Malacanang, Palas, dinadala rin namin ng Malacanang. Ganyan. Kung saan gusto ng pasahero, doon kami. Depende din pala. Oo. Ang mga pasahero nyo po ba, karaniwan nakita kasi namin, madami kayong mga pasaherong foreigner. Ang So, karamihan ngayon, Foreign. mga Korean. Korean. Ano po ba, may mga peak din po ba na, ito, buwan na to, lahat lang karamihan lang mga foreigner. Meron din pong ganon. Oo, walang pinipili ang mga Korean na buwan, basta kasi ang nakaugalian na nila. Ang yung pagka time ng bakasyon ng Korean, yun Pumupunta. doon marami. Pero kahit na marami talagang dumarating dito na Korean. Ang mga pasahero nyo po, di ba may mga Pilipino din kayo kuya naging Oo. pasahero. Ano pong pinagkakaiba nila sa mga foreigner? Ano pong mas preferred nyo ng mga pasahero? Pantay-pantay lang. Ah. Kasi iisa lang din ang rate namin, hindi kami nagbabago. Basta't yung binabayaran nila, yung oras. Kaya pare-parehas lang din, walang Pero pag kuya, mga maganda din, friendly din ba sila kuya, mga approachable? Hindi naman kayo nahihirapan sa kanila mag-communicate, ganun. Hindi naman kasi kahit na papaano pagka na-explain namin sa kanila yung bawat lugar ng may kasaysayan, natutuwa sila at nagiging ipinopromote din nila kami para makarating din yung mga iba dito sa Old Manila. Yan po kuya, pinag-aaralan niyo din yung mga history. Ayan. Kasi bago kami magkaroon ng uniform, kami siniminar dito ng tourism. Kasi nasa ilalim tayo ng tourism at IA, Intramuros Administration. So maganda Kaya pala. accredited kami dito sa loob. Ibang mga kabayo sa mga taga-Luneta, ganyan, hindi sila makakapasok dito sa dinadaanan natin. So, yung mga kabayo, may nakikita din kasi kami kuyang mga nagkakagaya sa may mga rayta, hindi sila pwede dito. Hindi. Basta walang uniform na ganun, hindi sila po pwede. Ganun pala. Saka kami yung project ni Gordon, kung natatandaan nyo yung Wow Philippines, Opo. na binuksan noong year 2003, yun, kami yun. Kami na hugot sa Chinatown na kami ang napili para mag-share dito sa loob ng Intramuros. At kami sinanay ng mga tourism para magpaliwanag din sa mga lugar na may mga kasaysayan. Sa po kuya, may mga times naman po bang mahirap mag-handle ng kabayo? Ano po yung mga pinaka-worst experience niyo po sa pagdating sa kabayo? Ang pinakamahirap lang na ng kabayo kung halimbawa may mabibili kang kabayo na hindi pa marunong na ilagay sa karitela, yun. Pagka nagsasanay ka ng kabayo, kumbaga ang kalahati ng katawan mo nasa hukay at yung kalahati ng katawan mo nasa ibabaw. Delikado din pala delikado talaga. rin kasi nasa lansangan ka magtuturo. Minsan mayroong kabayo na talagang wild, kung saan-saan pumapadpad, ganyan. Ay kung halimbawa mayroong dumadating na matuli na sasakyan, sapul ka. So grabe pala. Kaya mahirap magturo ng kabayo. May ito po si Rambo. Ito sadyang mabait ito na kasi bata pa lang Trained na siya. na-train na. Kailan niyo din po ba yung mga magulang ni Rambo? Wala na dahil kasi sa ibang probinsya yan. Kumbaga nabili lang ito na bata pa. Kaya habang bata pa, matuturoan siya rin ng magandang train para mahusay din ng pagka hinilang ganyan, mabait lang. Abanti mo, mabait lang.
Oo nga, dali nga lang pala. Ay, Pero- meron yung iba na pagka tinigil mong ganyan, iwawag yung ulo niya, gusto talagang umabante Oo. na umabante. Ay, ito, hindi. Maganda ang pagkaka-train nito. Ikaw din po yung nag-train kay Rambo. Hindi. Mayroong sadyang bumibili ng mga kabayo na hindi marunong, tapos tinetrain nila. Ah, At ako na rin ang nagpatuloy para masanay na maging maayos ang kanyang trabaho. mm, Dahil kung bagong kabayo at naging ang kagaya ko ay barumbado, magiging barumbado rin yung kabayo. depende sa Ah, kutsero. depende, oh, depende sa kutsero. Ano po, eh, wala namang problema. Hindi naman po nagkakasakit si Rambo. Hindi rin. Kung minsan, isang beses pang ano to, nagkasakit. Pag ang naramdaman kong nagkasakit ito nung halimbawa nababad ng ulan, nung itong kalakasan ng mga bagyo na ano, halos maghapon magdamag siyang nauulanan. Kumusta naman po, kuya, yung buhay niyo dito at pagkokotsero niyo? Hindi ba boring naman? Hindi naman. Okay lang. Nasa normal lang ano namin dito kasi itong lugar na ito parang sarili na namin. Kumbaga walang nagiging sagabal sa amin na kagaya ng ano sa Luneta na tinutokis sila ng mga pulis, itinataboy kung saan saan. Ay hindi ko sa lugar na ito, komportable kami kasi pagka tumigil ka sa isang lugar, walang bumabati sa'yo. Ano po, dito po, anong sistema po, kuya? Parang yung ganun din sa mga jeep din po, yung may mga, ano yan yung sa ibig mga, sabihin rotation. opo, Hindi. Kung sino yung makakapag-alok, yung ano, unang makapag-alok, siya ang magsasakay. Dati, noong ako ang bilang presidente ng asosasyon ng Kalaysa dito, ah, yun ang sinikap kung nagkaroon ng pilahan sa bawat paradaan para walang lamangan. Opo. Dahil kasi isang nangyayari ngayon kung sino yung magaling mag-alok, siya ang makakarami. makakarami. Pero hindi naman, wala naman pong insidente na nagkaaway-away kayo sa... Minsan, medyo nagkakatampuan lang. Pero hindi namang away na talaga ano. Yung nagkakatampuan lang, halimbawa, mayroong nakitang dumating na sasakyan na may laman na foreigner. Kung sino yung mas mabilis na tumugis Yun na. at mag-aalok, yun ang makakakuha. At yung mabagal na unang hinintuan ng sasakyan na mahinang mag-approach ng pag-aalok, talo siya. Tayo din. Yun, doon na Depende pala sa diskarte. doon mo na makikita yung pagtatampo ng isang kutsero. Tampo lang din naman, hindi na nangaaway. Kaya kung minsan, sasabihin mo, tara maglirienta na lang tayo. Pakain na lang. Para mag-amot na lang yung kanyang sama ng loob. Ngayon, close na naman yun. Painom. Pagdating sa gabi, dahil kung minsan sa gabi, sama-sama rin kaming nagkakaipon-ipon sa kwadra. Kwentuhan. Hanggang sa aabot yung kunting sinisilip sa kabubutihan. Ganyan. May kantahan pa. Pagkatapos po ng ng trabaho niyo, ganun talaga yung ginagawa niyo. Pagkatapos ng trabaho, ganun. Paminsan-minsan lang naman, hindi madala. Pag ano po dito, pag may pasok, di ba po may mga school dito, pag may pasok, hindi po ba mahirap Hindi rin, kasi ang mga pagka narinig na nila yung yabag ng paa ng kabayo, puso na silang tumatalo.
Pero pagka ano, napakarami estudyante rito. Mm. Kumbaga gaganyan lang talaga ang dadaanan mo. Sakto lang. Hindi ka po buhay. Hindi ka po pwedeng umovertake. Ah. Kakayanan niyo din po ba kuya dito yung mga guard? Oo. Ang dami niyo pa yun. Kasi yung mga guard na yan, mga kakampi na rin yan. Kagaya ng halimbawa, mayroon napasok na masamang loob dito, kung minsan, yung mga tao ng masamang loob, may nasilip sila dyan sa ako, kagaya ng mga cellphone, ganyan. So ngayon, wala na yon. Kasi nakaikutan na ng mga gwardiya ang mga bawat gate. Pagka may nangyari, isang tawag lang, naka-alerto na yung mga gwardiya sa bawat gate. Kaya walang nakakalagpas na, walang nakakaligtas na mga masasamang loob ngayon dito. Pero dati po ba kuya, may nangyari na sa inyong nakawan yung mga pasahero nyo? Minsan, Mm. pero hindi na ako nakapag ano sa gwardiya. Ako na rin ang humabol. Oh, May ano ba kuya, pag summer, mas dami ba ang pasahero nyo? okay lang din. Parehas. Walang pinipiling ano, basta pagka kahit summer, kung minsan wala. Kung minsan mayroon, ganun lang. Sali-salisian lang. Eh, wala ba kuya kayong ibang trabaho? Paano po pag mahina yung kita? Dati, pagka halimbawa nakaramdam ako ng paghihina ng kabayo, kita, pumapasok din akong manggupit. Barbero din pala kayo. Madami din pala kayong sideline kuya. Kung minsan bago ako pumasok dito, makapanggupit ako ng mga 3 ulo. Kung mayroon ng uubrang iwanan sa 50 pesos ang isang ulo. Pwede na. Pero mas pinipili nyo pa din yung Oo. pagkokotsero. Mas mas matimbang pa rin ang pangungutsero kasi sa unang-unahan dito sa pangungutsero ko, marami na akong kontak na mga Korean guide. Nakikipagkontrata pala kayo sa mga Hindi, minsan kasi ang mga bisita, pagka nagustuhan nila kasi yung mga paliwanag mo sa kanila sa kasaysayan ng Intramuros, tinatanong nila kung mayroon kang contact number. So sila pala po talaga naghahanap, babalik at babalik sila sa inyo. Kaya pagka minsan pagka mayroong magte-text, sasabihin, ako yung kaibigan mo na kumuha ng contact number mo, ganito. Ngayong araw, mga 3 PM darating kami dyan. Madami din ganun kuya, mga bumabalik sa inyo. Marami. So maganda din pala. Ano po kuya sa tingin niyo? Ba't binabalik-balikan po kayo? Ba't mas pinipili nila? Ang mga nakikipag-contact sa akin kagaya ng guide. Guide. May mga parating sila ng mga kababayan nila kasi mga nasa agency yan. Yung mga guide. Pagka may dumating na mga kababayan nila, idadalhin dito, ipapasyal dito sa Intramuros. Pagkatapos, ako pag papunta na sila rito, bago sila makarating dito, binibigyan nila ng pataan ng mga 10 minutes or 15 minutes, ganyan, bago sila dumating dito. Kaya makapag-prepare din. Yan, kagaya ko nito. Plaza, Mexico.
Kaya nagkaroon naman dito ng rebulto ng presidente ng Mexico. Kasi yung mga bato na ginamit sa wall, yun po ay galing ng Mexico. Kaya pala. Ayan, 1564 po. Nung makarating po dito yung presidente ng Mexico na si Adolfo Lopez Mateo, at siya po ay nakipag-friendship muna po sila dito sa Pilipinas bago sila makipagpalitan ng mga bato na adobe. Alam nyo kung anong kapalit ng bato na adobe nila? Hindi po. Asukal. Asukal lang? Dahil marami tayong produktong asukal dito sa Pilipinas. Kaya doon, ayun, makita nyo yung karatula na yun, yung karatula ng Manila Acapulco Galleon Trade. Kasi dito yung barker nila nung araw. Dito dumudoon yung barko nila. Yan ang Pasig River. At yung kabila ng Pasig River, yun na yung Chinatown. Chinatown na pala yan. Binondo, Chinatown. Pangalan po niya si Adolfo Lopez Mateo. Adolfo Lopez Mateo. Yan ang presidente ng Mexico nung nakarating dito ng 1564. Yung unang University of Santo Tomas, dito sa malaking building na yan dati nakatayo. Dito. Wala po siya dyan na 1611 doon. Yung malaking building na yan. Ay, ito po. 1611, nung magsimula siya dyan. 1927, nung siya po ay malipat sa Espanya, Sampaloc, Manila. So, mas luma pala ito. Ginawa na nila ngayong kondominium. Okay. Di ba po kuya, mas matagal ka na po nagkokotsero? Ano pong mas maganda dati? Dati o ngayon sa pagkokotsero experience mo? Ang pinakamagandang taon na naranasan ko sa ating pangokotsero, simula ng 2003 hanggang 2008. Bakit po? Kasi yun po yung pagkakaroon pa ng Wow Philippines. So maganda talaga Kasi yung... nung mayroon yung Wow Philippines, ang ginawa ni Gordon nung araw doon sa ginawa na Wow Philippines, lahat ng region, in-invite niya rito sa ginawang Wow Philippines. Para dalhin po dito sa Wow Philippines yung produkto ng lahat ng region. So Yung po maganda. naman yung pinupunta ng napakaraming tao. Lahat ng klaseng tao nagpupunta rito para mamili lang ng mga produkto natin. Maganda nga. Hindi na sayang, hindi na tuloy Kaya na. sayang yun ang hinahanap-hanap namin na balik. Ito po kuya, ano Yan po ito? ang tinatawag na ayuntamiento. Yan ang replika ng dating Manila City Council. Hindi po dyan kuya pwede pumasok. Hindi. Kasi yan ang malaking office na ginawa nila ng office ng Bureau of Treasury. Bakit kung talagang kinakailangan po pwede, magpapaalam lang kayo sa guardia. Hindi naman siguro ipagkakait yung pagbisita dyan sa loob para malaman ng